So yan, kinakalas ko yung ano, yung magneto. Kasi nga kakalasin ko rin diyan yung stator kasi mali yung pinalit na stator, kaya hanggang ngayon nagkakaproblema pa rin si Pap sa motor niya, no? Kaya pumunta uli siya dito sa akin para tanggalin yung pinalit na stator. Mali kasi yung kinabit, half wave yan. So tapos full wave yung rectifier, magkakaproblema ka pa rin talaga sa charging system. Hindi talaga magcha-charge ng maayos at malulobat ang baterya. Kaya kung magpapalit kayo ng stator, dapat full wave ang ipapalit nyo, no? 8 full dapat na stator na full wave, no? Para solido. Kasi pwede naman yan, kaya lang i-convert mo pa yan. Pero mas maganda pa rin yung stock kasi mas malakas yung bato ng kuryente nung kumpara dyan. Kasi to, replacement lang to, hindi ganun ka-quality yung ano nyan, yung bato ng kuryente nyan. Pero pwede naman i-convert yan as full wave, no? Pero mas nire-recommend ko, okay pa naman yung stock na stator, kaya babalik namin yan. So dyan, pinapakita ko dyan yung wire na hindi lang kasi stator ang naging problema dyan ni Paps no? Hindi stator ang naging problema dyan, kundi yung wire, yung yellow wire na papuntang rectifier. So makikita nyo dyan, may wire akong kinabit dyan. So pinutol na namin yung connection ng yellow wire papuntang stator. So ang problema talaga ng motor talaga niya, bakit hindi nag-charge na maayos, yung yellow wire, yun na yan, no? Ayan ang naging problema. Hindi dapat siya magpapalit ng stator, nagasasan tuloy siya. So ayan, ginawa namin dyan, pinutol namin yung sa harness, hindi na namin tinrace kasi magtatagal lang. So nagpanibagong wire ako dyan, yung yellow wire from rectifier, tapos yung yellow wire na from stator, doon nyo itatap yung panibagong wire na ikakabit nyo. Okay? Siguraduhin lang na yung ikakabit nyo, mga kinakabit nyo na wire ay mahigpit at hindi, para maiwasan ng loose. Kaya iba nagkakaroon pa rin ng problema sa charging system kasi hindi maayos yung pag-wiring. Dapat mahigpit ang wiring, ang pag-wire dyan, at maayos talaga para walang magiging problema sa charging system, no? At niiwasan yung pagkasunog ng mga wires kasi mataas na voltahe ang dyan. So yan, yung kailangan nyo rin ng puller para sa magneto, yung ganyang tools, kasi pag wala kang yan, hindi nyo makakala sa magneto. Okay, so hayaan nyo, ipopost ko sa video na to yung link kung saan mabibili yan. Okay, so yan, ang kakalasin ko lang dyan, stator, Pops. Tapos babalik natin yung dating stator. Okay, good morning, May bibigay lang akong tips sa inyo, no? Sa mga naka-Rusi Passion, kahit yung mga kahit hindi Rusi Passion, mga Gala, Rapid, basta ganitong klase ng stator. Ito, to, full wave to. Stator na to, no? Ito yung isa ay half wave, no? Ito yung stock ni Rusi Passion, no? Kaya hindi na tayo kailangan mag-convert kasi yung stator ni Rusi Passion ay full wave na, no? Ang kailangan nyo na lang palitan yung rectifier. Okay, kaya pag magpapalit kayo ng stator, dapat ganito, no? 8 yan, bilang nyo 2, 4, 6, 8, no? Huwag kayong magpapalit nito, half wave lang to. Mahina yung binabatong kuryente ito, hindi sapat, kaya malulobot pa rin yung baterya nyo. Kaya kung magpapalit ka ng stator, siguraduhin nyo na tama yung specs. Dapat full wave ang ipapalit nyo. Tapos ganito, 8 full, no? 8 yan, 8. Ito kasi 6 lang to, tapos half wave pa, kaya mahina. Kaya ipapalit ko ulit kayo ng stator, kailangan full wave at 8 full, ganito. Okay, so yun lang, tips lang to. Ayan si Pops, matagal niya ng problema to sa motor niya. Nakadalawang palit ka na dito, Pops, no? Ng rectifier.
Oh, nagpalit na siya ng 2 beses ng rectifier. Palagay ko yung rectifier niya, okay pa yon. Tabi mo lang yung pops. No? Yung stator niya, binalik namin yung stock. Okay na. Ito yung pinalit niya. Nagkahalaga. Bili niya dito, nasa 600 mahigit. Sayang lang, nagastusan lang siya. Kaya, bago kayo magpalit ng pyesa, no, bago kayo papalitin ng pyesa, sabihin niyo sa mekaniko, i-troubleshoot muna kung yun ba talaga. Mamaya kasi sabi-sabi lang na pagpalit ng pyesa, bili kayo, tapos hindi naman pala sira. Katulad nangyari kay Pops, bumili siya ng stator, pero hindi naman pala ito sira. So, gastos lang. Okay? So, binalik namin yung stock niya. Ito yung sa motor ko to galing. Yung sa stock niya, nakabit na namin. Okay? Okay na yung motor niya. Pumapalo na ng 14 pataas. Start natin. Para di nakikita. Kasi ang 14.5 ang palo niya, no? Pag nag-headlight siya, na-on niya yung mga accessories niya, pati yung driving mini light, nasa 13 pa rin. Pero pag ni-revolution mo, kakarga pa yan, magpo-14 yan. So, ganyan. Dati, pag ni-start niya, 12 lang yan. Kahit na nag-accelerate siya, 12 pa rin siya kahit nananakbo. Ngayon, solid na yung charging system ng motor niya. Pumapalo na ng 14 pataas, 14.5, 7, gano'n. So pag ang charging nyo ay pumalo ng 15 pataas, overcharge na kayo nun. So dapat pinaka-maximum niya 14.8, 14.7, gano'n. Pag bumaba naman sa 13 kaya 12 pababa, ano naman yon, sira na yung ano, pwedeng sira yung rectifier. Yan. Pero kadalasan yung rectifier lang talaga ang sira, no? Or battery lumulobo, kasi pag overcharge kayo, lumulobo yung baterya. Okay lang, nakakauwi na si Pops. Okay na yung motor niya. Ilang linggo na ito, Pops, no? Ilang linggo na problema to. Yan, okay na, goods to goods na yan. Bye.